Hi guys! Welcome to Luis Listens! Hello mga Luiseners! At kasama ko si How How ngayon dahil ang episode natin ngayon ay tungkol sa Father's Day. Yes. Ginawa namin yan nung nagbabakasyon kami ni How How sa Japan. Mother's Day naman yun. For Mother's Day naman, ikaw ang nag-take over sa YouTube channel ko. So ngayon naman, ako ang mag-take over sa YouTube channel mo para sa ating mga listeners. Para sa Father's Day. May gano'n na pala kayo, yes, listeners. yes. Dalawa na sila. Nakaka-pressure mag-interview ng isa sa mga best hosts dito sa ating bansa. Huwag mo isipin yun. Ang isipin mo na lang na kaharap mo yung asawa at ang nagbigay sa'yo ng napakagandang lahi. Tama naman din. Nag-agree na lang. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Father's Day special sa Luis Are you ready, How sa ating Father's Day special? Yes. I love you, Peanut. Nandun si Peanut kumakain. Nakikinig siya. So, kamusta naman ang dad life so far? Hindi ko in-expect na ganito ka-overwhelming. Hindi ko lang pinapahalata din sa'yo na, actually alam mo eh. Alam ko. Alam mo na may mga moments na naiiyak ako kay Peanut. Nandun pa rin tayo. Ano na siya? A year end? 6 months. Ayun na, a year and 6 months. Pero I still find myself in awe. Baby, sinasabi niya ngayon. I still find myself in awe na nakagawa tayo, nakapagbigay ng ganong klaseng buhay. And nabigyan tayo ni Lord. Nabigyan tayo ni Lord ng magandang buhay. May mga moments pa rin ako na naiiyak ako whenever pinag-usapan natin yung ang bilis niyang lumaki. Diba? Totoo yun, may moment kami. Napag-usapan din natin yun sa vlog mo. May isang moment na naging emotional kami ni How How. Pag nagmo-morning kisses kami, may ginagawa kami ni Peanut na morning kisses. Oo, hinahalikan na niya ako, di na ako kapitbahay. So, it's a very overwhelming journey. Ikaw, kumbaga, yung change sa'yo as a person, kasi kanina sinasabi mo yung about sa dad life and all, pero ikaw, yung as Luis. Una tumaba si Luis. Una tumaba. Grabe. Di may kakaila, tumaba si Luis. Hindi naman masyado. Pero siguro, mas driven. Kung dati, medyo masipag ako dati. Easy lang. Easy. Masipag ako dati. Before, pero mas, kumbaga, mas relax lang ng konti dati. Oo. Ngayon, dalawa. Mas nagsipag ako, and at the same time, mas nag-relax ako. I'm not sure how to quantify it. Quantify? May ganun? Nabasa ko lang sa banyo. Siguro quality over quantity. Di ba na-mention ko din to sa Mother's Day vlog? Ikaw, pag nagwo-work ka, you make sure na dikit yung schedule. Isang paguran na. Tapos the rest, meron kang time to spend with us. So I think mas yun, yung sinasabi mong balance eh. Yes. Na mas nagtatrabaho ka, pero meron ka ding oras na matagal kasama kami. Yes. Daddy ko nagsabi before sa interview, palagi natin sinasabi na it's always quality over quantity. Yun ang sinasabi dati. But, na dapat naman. However, baka ito pa yung makasira sa atin dalawa, I would have to semi-disagree sa purely quality over quantity. Very important din ang quantity. Yun yung na-realize ko. Kasi let's say quality ang pagsasama nyo ng inyong pamilya, pero once a year lang naman, syempre mahirap-hirap din naman. So kahit pa paano, there should be quality moments and quantity moments. At least para sa akin. And iba-iba yan, kada household. Syempre, marami tayong mga kilala na unfortunately kailangan bumiyahe sa ibang bansa, magtrabaho, o hindi kaya... kahit nandito lang, talagang yung busy lang. Araw-araw. Oo. So ako, yung quantity is not necessarily na kailangan talaga magkasama kayo in person. Basta kumbaga, may effort lang to connect. That's the way to do it. Meron kayong quality moments, meron kayong quantity moments. So, yun na nga sa akin. And now, I'm more driven. Nagusto ko rin magsipag. Siyempre, sabi ko nga, bilang isang tatay, magiging realist ka. Dati, At asawa. Hindi mo iniisip ang, dati kasi yung gastusin, nandyan lang yan. Oo. Diba? Ngayon, yung talagang iniisip mo na kanina nga, pinag-uusapan natin ngayon, yung kuryente. Di ba? Na naiisip mo na lahat ng yan. As a provider, and I thank you because tumutulong ka rin sa mga gastusin. Kaya sabi ko, mag-jumper na lang tayo, di ba? Laking mura. Pero nga lang, medyo illegal ng konti. Pero I'm more driven dahil sa mga kailangan kong gawin para sa inyo. And not just pera. But yung my responsibilities. Saka lagi mong sinasabi, di ba? A man's gotta do what a man's gotta do. Yes, okay lang mapagod, okay lang ganyan. May mga araw mapapagod ka, may araw naman na hindi. Pero end of the day, a man's gotta do what a man's gotta do. O hindi kaya a woman's gotta do what a woman's gotta do. Yes, kasi minsan may mga nanay na tumatayo na rin din yung tatay. Yes, yun lang. Kumbaga, a provider has to do what a provider has to do. I think that's a more appropriate. Regardless kung girl, boy, kung ano man.
So yun nga, sinabi mo kanina na malaki din yung change sa buhay mo. So ano yung biggest dad fact na nabasa mo online? Or yung sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mong daddies din, na hindi naman din talaga nag-apply sa'yo? Kasi parang akala kasi ng mga tao, di ba, porket tatay ka, linear lang yan, isa lang yan. Linear? Linear! Ang daming terms today, no? Hindi, kumbaga parang iisa lang ang pagiging nanay, isa lang ang pagiging tatay. So ano yung difference sa'yo? Or ano yung advice na nakuha mo before na akala mo mangyayari siya sa'yo, pero hindi pala? Hindi, ito dad fact to. Hindi ko lang shinare to, hindi ko lang pinost to. Sana nandito pa sa phone ko. Nakita ko to online sa Viva Max. Hindi, nakita ko to online sa Instagram yata. The battle most dads face. Your body wants sleep. Your mind wants money. But your heart wants to spend more time with them. Yun yung naintindihan ko. Na bilang daddy, yun ang kailangan gawin. So yung dad fact na I found out for myself. Dad fact or kunwari advice na binigay sa'yo na hindi mo naman din na-apply. For example, merong nagsabi na, nako, enjoy mo na yung tulog mo ngayon kasi mapupuyat ka pag lumabas na yung baby nyo. Kasi nasabi yun sa atin di ba, before. Pero sa totoo lang, hindi naman din kami sobrang, kahit nung time na nagbe-breastfeed pa ako, hindi ako napuyat kasi si Rosie, iba naman din siyang baby, nagsisleep din siya ng matagal. So, iba-iba naman din talaga ang mga bata, di ba? So, for you, ano yung nasabi sa'yo na advice, tapos parang hindi naman? I guess you can attest to the fact na sina daddy na mismo nagsabi sa atin na there's no one formula for it. Sinasabi na nila mommy, di ba? So ako, I'm expecting the best and ayoko sabihing worst, but the most challenging, if you will. Babalikan ko yun yung sa tulog, pero sabi ko, unfortunately, may means naman tayo na, kumbaga, we are blessed to have the support system ni Peanut. So, actually, wala pa because I come in every day as a learning experience. Nakikita ko sa mga barkada ko na ang dami na nilang mga baby na iba-iba ang atake nila. Diba? The way na tinitreat ni barkada A, yung ganito, sa ganito. Iba-iba Iba-iba talaga. So, I came in na no expectations. Oo. Tsaka, in fairness naman, fully equipped. Ayun. I try to be fully equipped. But you will never be fully equipped. Never. Kasi ano yan ever-changing yan. So, hindi ever. siya yung handa ako. Tapos biglang, ay, may mangyayaring iba. Ay, hindi pala ako handa. May mga ganun. Palagi. So, you adapt. Kumbaga sa mathematics, may constant variable change. Oo. Nax, may alam ako sa ganun. That leads us to my next question. Ano yung biggest challenge bilang tatay? Magpalambing sa kanya. Sobra. Hindi. So, yun pa yung biggest challenge? Hindi, sabi ko, biggest challenge is the fear of the unknown. Para sa akin, as much as gusto kong sabihin na gusto ko ilatag ang future ninyo, etc., etc., hindi naman natin alam kung ano mangyayari bukas. Morbid man pakinggan. Gusto ko i-pave yung way na pag dumating yung oras na, alam mo na kumbaga tinawag na number ko, na you guys will be okay. Para sa akin, that's the biggest challenge. And while I'm still paving that road, pinaghahandaan natin yung, hindi man yung may sarili kayo mga aeroplano, but I want you to be okay. Oo naman. Pero that's the biggest challenge dahil habang pinipave mo yun, wala tayong kasiguraduhan. Huwag kayo nakikialam. Kasiguraduhan. Tingnan mo. Mali na rin. Shaggy, shapopo. Well, di kayo sigurado kung ano mangyayari kinabukasan. So, yun ang challenge ko is, mali ko hindi ko magawa yung, kasi na-realize ko, because of what happened, because of some challenges na nangyari kamakailan na hindi mo talaga aakalain kung anong pwedeng mangyari sa buhay. Lalo na pag may people involved, lalo na pag may money involved. Hindi mo aakalain na may mga pwedeng mangyari sa'yo. So yun, malay mo biglang habang nire-ready ko ang gusto kong ibigay sa inyo, ma-jackpot na ako. Gusto ko lang din i-share sa inyo lahat na si How, nakita ko din yung biggest change. I think ito yata yung level sa buhay mo na nakita kita na ang laki talaga ng pinagbago mo. And I don't mean it in a bad way As in yung mas nag-mature ka, mas nag-tame ka na, yung mas naging relax ka ng konti. Kasi dati, ito sobrang hyper nito
kung tingin nyo hyper siya ngayon, mas hyper pa siya noon. Mm-mm. Pero nakikita ko yung maturity. Kasi almost 10 years na tayo together, Yes. diba? So, I've seen your growth also. And I have to tell you this, sa harap ng maraming tao, sa harap ng listeners na, ano talaga, I fall more in love with you. Every day, kapag nakikita kita bilang tatay kay Rosie. Lalong tumataba yung puso ko kapag nakikita ko kayo together. Kasi even siya, I'm sure kung nakakasalita na siya ng diretso, sasabihin niya na you are the best father. Huwag kang umiyak. Naiyak. But really, we are very grateful for you. I love Kasi you. I can see how hard you are working right now. Talagang kung meron ka lang way na mapaghati yung katawan mo sa trabaho at makasama kami, gagawin mo talaga. So we really appreciate that. And yung yung level up from kapitbahay to Papa na. Hinahanap ako sa eroplano ni Peanut. I think it's proof talaga na you are making time for her. And we really appreciate that. And si Rosie, I'm sure she appreciates that. Ayun na nga, nagre-reklamo na nga ngayon. Gusto na niyang maglambing, di ba? I'll constantly find that balance talaga. At syempre, minsan ano ka na, kailangan ko magtrabaho. Kailangan na sa bahay lang ako. But I will constantly find that balance para sa inyong dalawa. Thank you. Thank you for always taking care of us. How. Meron ka bang nararanasan? Kasi meron kami nito ang mom guilt. Okay. So, ang mga daddies ba, or you in particular as a dad, nagkakaroon ka ba ng dad guilt? Ako siguro, na-overtake siya nung pinag-usapan natin kanina na may mga bagay ako na kailangan gawin. Like for example, yung mom guilt mo na for example, lalabas ka, iiwan mo si Peanut, Di diba? ko siya mapapatulog. Di mo siya mapapatulog. Ako parang nakukontra sa utak ko ng mga kailangan kong gawin. Kumbaga, I know I can't be there, pero para sa ito, nakita ko to sa mommy ko dati, nung kay mommy at kay daddy, na si mommy was always busy nung bata ako. Kwento mo. As in, bihira ako makita si Ermat. Bihira talaga. Tapos ang weekends ko kay daddy. Pero naintindihan ko na kaya hindi ko palagi nakikita si mommy is dahil nagtatrabaho siya para sa amin. Hindi niya maibibigay yung mga binigay niyang buhay sa amin lahat kung hindi rin siya nagtatrabaho ng sobra. So, yun ang nababalanse ko. As long as hindi ako maging absent. Yes. Okay lang maging busy, pero hindi maging absent sa buhay. Yung presence mo, nandun pa din Nandun talaga. pa rin. So, okay lang maging busy, okay lang makita. Pero hindi ako magiging absent. Pag kunwari lumaki na si Peanut, kahit anong busy ko, pag sinabi niya, Papa, may school play ako. Papa, may intramurals ako. Papa, kailangan kong pumunta sa, I don't know, taekwondo, ballet, piano, kung ano man yan. I will be there. Kung kailangan ko sumayaw sa stage kasama ka, anak, gagawin ko. Nasabi mo kanina, di ba, importante na may presence ka pa rin, Yes. kahit busy ka. But ano yung advice na maibibigay mo sa ibang mga daddies na nararanasan din nila yung dad guilt or kunwari, let's say yun nga, yung mga single dads na talagang kailangan talaga nilang ibigay lahat ng oras din nila sa trabaho din? Mahirap yan. Bawat labas mo ng pinto, mahirap yan. Bawat uwi mong natutulog na yung anak mo, mahirap yan. Pag kunwari, your significant other, yung childhood mo, nagpo-post ng mga pictures na nagkakasiyahan sila sa bahay, you're missing out. Masakit yan, mahirap yan. Pero, don't forget why you're doing what you're doing. Mahirap din naman na kung kunwari nandun ka palagi, pero every day is a challenge din naman. Siyempre, iba naman yung challenge din nun sa'yo. So, at least doon sa mga dads na ganong sitwasyon, yung sabi mo na kailangan magtrabaho. At tumatayo din bilang nanay. Tumatayo ka din bilang nanay at whatever it may be. It was given to you for a reason, di ba? Yun lang, you just have to find that balance. Kasi sabi ko nga, yung iba mas mahirap pinagdaraanan na wala silang trabaho, tapos kailangan pa nila mag-alala. Siyempre, iba yan, maging realist tayo. May oras nga kayo pero nagugutom, 'di ba? It's maging realist tayo. So kung may trabaho kayo, yung dad guilt na yan, just know na may rason kung bakit nyo ginagawa lahat ng yan. At isang araw may intindihan din nila yun Yes. kung bakit ganun. At ipaintindi din ninyo. At sana, kung sino man yung partner nyo, ipaintindi ninyo. Kasi very big factor yan. Kasi hindi nakakatulong kung yung significant other mo o yung partner mo sumusulsol, 'di ba? Na wala na naman tatay mo, wala na naman yung ganyan mo, 'di ba? Walang ganyan. So if ginagawa mo naman yun para sa pamilya, it's nice na kahit hindi pa sumasagot si Bagets, maganda yung anak, I'm doing this for you. And sana, kung sino man yung kapartner mo sa buhay, will also say the same thing sa iyong anak. Dahil siguro papasok yun.
let's put it this way. May kanya-kanya kayong parte. Yes. Diba? Yes. And talagang teamwork siya. Yes. It's never siya lang or ako lang. Talagang kayong dalawa as a family ang magsusuporta talaga sa isa't isa, di ba? And if ever you are a single dad or mom, you will always have support from your friends. Yes. Hindi naman kailangan kadugo. And I'm sure merong willing pa rin tumulong sa'yo. Tama, kahit hindi tama. mo kapamilya talaga. Tama. Diba? So, yun nga, na-share mo yung experience mo, yung advice mo sa mga other dads. Kanina, merong na-share sa yung advice si Daddy O, di ba? Yung quality. Sabi niya, yung it's not purely quality over quantity. Kumbaga, quantity is important also. So, ano pa yung isa pang advice from your dad na share mo or from your mom? As a parent naman, not necessarily as a father. Yung advice na narinig ko mula kay mommy ay advice na binigay niya sa'yo kamakailan sa isang voice note. Oo nga. Napanood kasi ni Momski yung Mother's Day vlog ko. Tapos Oo. I think medyo naging emotional din siya dun kasi nakarelate din siya. Oo. Nung pinapakinggan ni How yung voice Naiyak note, ako. naiyak siya. Oo. And siguro one thing na sinabi ni mommy doon na talagang nag-resonate. Maraming ingay sa mundo. Maraming input, maraming mga nagdudunong-dunungan kung paano kayo. Maraming naniniwala na mas magulang pa sila kumpara sa iyo. Lalong-lalo na if that happens in private lives, papaano pa tayo na nasa public lahat, 'di ba? So lahat may input. Kune-question ka, ginaganyan ka. In fact, yung punchline na nakapit bahay, ganyan-ganyan. Yung iba, siguro wala ka talagang oras sa anak mo. No? May mga ganun, actually, may mga ganun comments. Samantalang, joke lang naman namin, obviously, yung kapitbahay. Pero, kaya siguro kapitbahay yan, hindi talaga niya inaalagaan yung anak niya. Yun yung best advice na binigay ni mommy sa'yo, na narinig ko, is basically, i-shut down mo yung noise na yan. Ang importante, kayo, yung support system ninyo. Oo, nasa tamang path. Ngayon, kung may sinabi sa akin ng mommy ko, daddy ko, si Tito Ralph, o ikaw, mo pa yun. Yun ang i-consider ko. Iisipin mo pa yun. Oo, pero yung sabihin mo, yung ingay lang ng mga tao, hindi. So, huwag kayong makinig sa noise, di ba? Oo, manood kayo ng vlog pa rin, pero huwag na kayo mag-noise. Off ko na lang yung comments, pero manood pa rin kayo, sayang kasi yung monetization ko, pang sahod ko eh. Grabe. Alam naman nating lahat na close din kayo ni Rosie. Hindi Yes, lang din, yes. kumbaga nakukuhanan lang talaga yung mga biruan. Mas nakakatawa kasi. Oo. Oo, mas nakakatawa. Pero ano yung efforts na ginagawa mo para mas maging close kayo ni Rosie? Wala akong problema mukhang tanga kung magpapasmile siya. Oo. Wala akong problema na sumayaw ako na parang baliw, gumawa ng mga funny faces. Or you read her books also. I read her diba? books. Pero para sa akin, kasi si Peanut, meron siya, ang tinetreasure ko kay Peanut, at itong bagong panganak pa lang, ito na yung hanahabol ko, may isa siyang tawa na face na ginagawa. Oo. Na parang gumaganon siya, na ramdam mo, Yung hindi siya yung... yung Nagre-wrinkle nose siya, niya. tapos parang gumaganon siya. Yun ang priceless para sa akin. Yung moment na yun na mapatawa ko ng ganon si Peanut, yun yung moment naming dalawa. Kasi alam ko yung tawa na yun galing sa puso talaga. Oo, at kahit ako mismo magsasabi sa inyo na hindi yun nga sabi ko nung Mother's Day vlog, 'di ba? Hindi yun nakikita lahat. So may mga moments talaga na we cherish, 'di ba? Yeah. Na hindi din namin share masyado. And si Haho talaga, kaya talagang we appreciate you as a father, as a husband, and as you, as Luis. Kasi siya yung taong he will go out of his way to make time lang talaga for yung mga mahal niya sa buhay. And actually, kahit hindi nga mo rin masyado ka-close, binibigyan mo din ng oras. Sobra eh. Alam namin na ganun kang klaseng tao, what more pa kaya sa anak mo? Or Yes. what more bilang tatay? So nakikita ko yun, kahit gaano siya kapagod sa work, kahit gaano siya ka-drained na, kasi syempre, ang trabaho niya, hosting eh. So talagang yung utak niya, ginagamit niya, boses niya, pagod na. Pero the moment na umuwi siya, nakaligo na siya and all, Peanut! Ganun ka talaga, sasayaw-sayaw ka pa. Yung sabi ko, taray nito, may energy pa siya ha. So nandun yung effort talaga. Every morning, walang palya to walang palya. Every morning, pag nakikita ko si Peanut, ang unang-una kong gagawin, sumisigaw, Peanut! Nakaganyan ako, Peanut! Every morning yan. Pag umaga na ako, Peanut! Papa? Yes! Sabi ko lang na Papa, puro mama naman sinigaw niya. Sinira mo credit. Mas slowly.
I love you. Oh, you sit beside Papa. Yeah! Nasa last part na tayo ng interview. O, I love you. Ito, how. Oo, nakikinig siya. O, ito, how. Yes. Ito. Oh. Sige na. Oh. Sige. Mamamasada pa kasi siya. Siya yung mate. Kasama siya sa Toda. Hey. Later na anak ko. Oo, may meeting silang Toda ngayon eh. Later na anak. There's a bird there. There's a bird. Sa tweet. You go there. Oh, yes, the tweet is outside. Di mo na talaga pabudol tong batang to. Oh, ito, how. Sige, habang hawak ko siya. Finish the sentence. It's hard being a dad because blank. It's hard being a dad because you want to give more than you have. But I love being one because... I love being one because I see both your eyes. It's either kinikilig ka o natatay ka. I love you. What is your message naman para kay Rosie? Para when she grows older, she'll watch this. And... Peanut, pag napanood mo to, when you're much older, when you fully understand, and I'm still around, ay, sarap kausap ng bumbunan mo. Peanut, ano ko ba talaga to? Mag-usap nga tayo. Peanut, pag napanood mo to in a few years, or in how many years at na kasama pa rin ako sa mundong to, magtataka ka ba't ka alis ng alis? Yun ang message ko sa'yo, bakit ka alis ng alis? Sagutin mo to pagtanda mo. Ay, mama. Peanut, I love you very much. And as much as I want to say na I will do everything, ganyan. I want to provide a life. Papa will do anything and everything for you. Peanut, Mama and Papa will do everything for you. Mama and Papa will do everything for you because we love you very much. Peanut, can we show them the kiss? Before we end the show, can I show them the morning kisses? Ay, wala kang choice. Peanut, para may endorsement tayo. Sa'yo din naman mapupunta yun yung monetization. Okay, kailangan maging sweet ka. May mga inquiry tayo. Peanut, may mga inquiry tayo. You kiss Papa first. Go take the cellphone. Kabitan mo ng backlight. Siyempre, how, may message din ako for you. Yeah. Para sa Father's Day, gusto ko lang malaman mo na we really appreciate you as a father, as a husband. And talagang hindi kami magsasawang mahalin ka. Because we know that you are doing your best to provide, to take care of us, to make this little one very, very happy. Siguro naman, this is proof na masaya siyang bata. Yes. Diba? Happy ako na makita ka mag-grow every day as a father. And we are very, very grateful. Happy Father's Day, Awhaw! Thank you, Awhaw. We love you! Tag team tayo para sa batang to. Tag team tayo. Thank you sa pag-guest. Grabe, Sa nakakakaba din mag-interview pala ng, hindi lang ng one of the best hosts dito sa bansa natin, pero pag asawa mo na talaga, tatay ng anak mo yung interviewin mo, parang medyo mahirap, no? Yes. Pero thank you so much for having me. And I love you. I hope sa listeners, kahit papano, na-share natin kung ano ba ang pagiging isang tatay. Like, share, subscribe, and mag-comment lahat kayo. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Yes, Happy Father's Day sa lahat ng mga tumatayong tatay. tatay. Oo. So, God bless you guys. Listeners, thank you very much.